At hindi raw dahil sa Divisoria biniling mahinang klase na. They have an association of vendors, about 3,000 of them. At lagi natin silang pinapaalalahanan na tulungan tayo sa pagbantay pagdating sa quality. Ang kanila lang, kung merong mga abiso, sabihan lang sila kaagad, so they will remove it or pull it out from the stalls. DTI na nagsabi sa Divisoria pa rin makakabili ng pinakamurang school supplies. Para hindi raw masayang pagpunta, bilhin lang lahat ng kailangan kung may pera naman. Ingatan din ang gamit para hindi madukutan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Malapit na pong magbalik ke eskwela ang mga estudyante, kaya paalala po sa mga magulang. Tiyakin niyo po na ligtas sa mga school bus na sasakyan ng inyong mga anak. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, naglipa na ngayon ang mga kolorum na school bus. Mura silang sumingil pero hindi naman tiyak ang kanilang kaligtasan. Nakatutok si Maki Pulido. Ipinagkakatiwala ng maraming magulang ang kanilang mga anak sa mga school bus. Pero gaano ba tayo katiyak na ligtas nga ang mga bata habang bumabiyahe? Aminado ang LTFRB, hirap silang i-monitor kung talagang tumutupad sa regulasyon ang mga school bus. Maliban kasi sa prangkisa, dapat ang mga school bus may grill sa gilid ng sasakyan at may aakay sa mga bata sa pagsakay at pagtawid ng kalsada. Medyo may kakulangan kasi ng enforcer. Yun ang problema namin. Kaya pati mga kolorum na school bus halos hindi na rin mabantayan ng LTFRB. Umaasa na lang ang LTFRB na isumbong sa kanilang hotline ang mga kolorum pati na ibang paglabag sa regulasyon. Kaso matagal na raw nagsusumbong ang school bus operator na si Ami Fernandez, wala rin naman daw nangyayari. We've done that before pero wala rin nangyari. I don't know, pamisan, merong pumupunta rito, pero after that, balik na naman sila. Mas marami na nga raw kolorum na school bus ngayon kaysa sa mga legal na operator. Mas mura raw kasi sumingil ang kolorum. Pero sa totoo lang, mas mahal man daw sila sumingil, mas tiyak naman daw ang kaligtasan ng bata. Mismong mga eskwelahan kasi ang tumitingin kung ligtas ang mga ginagamit na sasakyan. Pwede silang mag-complain sa school kung whatever complaints ang nakikita nila. They can coordinate with the school. Not like pagkakolorum, hindi nila sagot ng It's at their own risk. Kaya si Marlene Kalimag, kahit makakamura sa kolorum, mas pinili ang school-accredited school bus. Mahirap daw isugal ang kaligtasan ng kanyang apo. Ayoko pag-kolorum. Pagka kolorum, pag nahuli sa sakyan, wala na. Hindi na pwedeng umandar yan. Kukunin ng LTO. Yung sasakyan. Sisimula naman ng LTFRB ngayong buwan ang training para sa mga school bus driver. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. At sa mga estudyante namang hindi sumasakay sa school service, mainam na malaman nila ang mga dapat isaalang-alang para maiwasan ang aksidente sa mga lansangan. Ang mga gabay na yan, tinutukan ni Mariz Umali. Maingat at tamang pagtawid sa kalsada, pagbabasa at pag-intindi ng mga road sign at traffic light. Ilan lamang ito sa mga itinuro sa halos 200 estudyante sa inilunsad na Decade of Action for Road Safety ng United Nations General Assembly. Magpapasukan na raw kasi at maraming estudyante ang pumapasok na naglalakad lang. To help educate children about safe practices on our roads and streets. Through our efforts around the world, we can help reduce the number of children that get into accidents, and so this is an educational effort, and we're educating both the children and the adults. Base sa tala ng Safe Kids Philippines, sa abot sa halos 1.3 million katao ang nasasawit taon-taon dahil sa mga aksidente sa kalsada. Kabilang na po rito yung mga child pedestrian na talaga naman nalalagay sa peligro sa tuwing sila ay nasa labas ng kanilang mga tahanan. Katunayan, itong mga road traffic injuries na ito ang isa na sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga kabataan sa buong mundo. 2004 pa sinimula ng Road Safety Campaign. 600,000 na kabataan na raw ang naturuan nila mula sa 89 beneficiary school. Malaki na raw ang naitulong nito sa pagpapaliit ng bilang ng mga naaksidente o nasasawi sa kalsada. In Cebu, for example, we had 30% of school children walking to school hit by vehicles, no? So their crashes. And then after 3-4 years of this campaign, it's down to 9%. So that's a pretty big and significant decrease.
Target na mapababa ng 50% ang bilang ng mga naaksidente sa buong mundo pagsapit ng 2020. Ang mga estudyanteng lumahok, marami naman daw natutunan. Tamang pagdaan sa kali, yung saan dadaan po yung mga tao, yung mga sign. Anong gagawin sa sign? Babasahin po, tapos susundin po para maiwasan yung pagdidisgrasya niyo. Mas mag-iingat. Mayroon ding pagtuturo ng defensive driving lalo na sa mga motorcycle rider na madalas maaksidente. Raising the consciousness of the citizens on the importance of road safety and the importance of reducing casualties in road accidents through improvement in road condition. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Paiigtingin daw ng mga otoridad ang pagbabawal sa malalaswa at mararahas na mga pelikula sa mga pampasaherong bus. Bunsod po yan ang sumbong ng ilang pasahero na maraming bus na ganyang uri ng pelikula ang mga ipinapalabas. Nakatutok si John Venerato. Panlaban sa init, dala ng mahabang biyahe. Pang-alis bagot sa buhol-buhol na trapiko. Marami na ngayong mga bus ang may entertainment system gaya ng TV at DVD player. Ano po ang sa amin ng company ay malamang kami tanggal, gano'n. Conductor driver na mayroong pinalalabas talaga totally na may malaswa talagang yung legal department ang mag-ano niya sa amin. Pero may mga reklamo nakakarating sa MTRCB. May mga bus na nagpapalabas daw ng malalaswa at sobrang violenting pelikula. May isa pang ang report na pornografiya na raw ang pinapakita. Kaya lumagda ngayon ng MTRCB at LTFRB sa isang Memorandum of Agreement para maglunsad ng mas mahigpit na kampanya laban dito. We will work hand in hand with the MTRCB in regulating the showing of films in these public utility vehicles. Magkakaroon na rin po kami ng mga pagbibigay nitong mga ganitong klaseng sign o mga sticker para ilagay po sa lahat ng mga buses. Mga pelikulang may rating na general audience o parental guidance lang ang pwedeng ipalabas sa mga pampublikong sasakyan. Sa mga lalabag, 3,000 ang pinakamababang multa. Pwede pa itong humantong sa pagkansela ng prangkisa. Sabi ng MTRCB, magdi-deploy sila ng mga monitoring agent na sasakay sa mga bus. Gusto natin ipaalala sa mga drivers natin na meron na pong mga mag-iikot. Kung hindi po kayo matsatsambahan ngayon, baka sa susunod kaya, huwag na lang po ninyong subukan na magpalabas ng hindi angkop sa bata. Para sa mga pasahero, tama lang na higpitan ang mga pinapalabas sa loob ng bus. Parang nakakabasta sa mga tao, yung mga nakasakay. Yung mga lang po, yung pelikula magaganda, yung mga love story din. Sa mga may reklamo, maaari kayo tumawag sa MTRCB sa numerong 376-7380 o sa LTFRB 426-2515. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kasasabi lang ng Pag-asa kanina na makararanas na naman tayo ng mainit na panahon matapos ang Bagyong Bebeng, pero bigla na namang bumuhos ang malakas na ulan kaninang hapon. Ang paliwanag ng Pag-asa, isolated rain showers lang ang ating naranasan. Normal daw itong nangyayari kapag naiipon ang water vapor sa ulap at kapag magdamagan ang init. Kanina, umabot sa 34 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila, 36 degrees Celsius naman ang naitala sa Tuguegarao. Samantala, apektado na po ang kabuhayan ng mga magsasaka na sinalanta ng Bagyong Bebeng sa lalawigan ng Camarines Sur. Nalubog kasi sa baha ang kanilang mga pananim, kaya hindi na nila ito mapagkinabangan. Mula sa Camarines Sur, Nakatutok si Dante Perello, Exclusivo. Mula sa Himpapawid, kitang-kitang lubog pa rin sa baha ang mga palayan sa Camarines Sur. 6 na araw mula ng bayo nito ng Bagyong Bebeng. Sa Baaw, Camarines Sur, may 6 na talampakan pa ang lalim ng baha, kaya kailangan pang magbangka ng mga residente. Dito ko nakilala ang 70 taong gulang na si Mang Jesus. Sa kabila ng kanyang edad, 2 oras araw-araw siyang naglalakad para asikasuhin ang kanyang pananim na palay. Anihan na raw sana ngayong buwan, ang sakahan lang daw ang kanilang inaasahan. Pero sa isang iglap, nauwi sa wala ang kanyang pinaghirapan. Walang iuupa ng makina, wala akong makina. Kaya kailangan yung bahay. Tsaka ngayon, yung pagpaalis ng damo.
5 kilong palay ang tanging naisalba ni Mang Jesus sa kanyang 3 ektaryang pananim. Hindi na ito maaaring ibenta. Ang palay na sa ilalim ng tubig, hindi na yun kakasain. Wala pa. Sira na yun. Mapait na yung bata niya. Hindi na makakain ng tao. Pinagtitiisan rin ng pamilya ni Aling Marilu ang perwisyong dulot ni Bebeng. Baha. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Aling Marilu at kung mapapansin nyo nga kahit 4 na araw nang nakalipas ang pagdating ni Bebeng ay baha pa rin hanggang ngayon dito sa loob. Katunayan, ito nga mga gamit nila, ipinatong na nila sa lamesa at saka sa upuan para hindi mabasa. Dito sila nagluluto. Ayon nga kay Aling Marilu, ay mga 1 buwan pa raw bago bumaba ang tubig dito. Pero depende pa yan dahil kung umulan ay maaaring abutin pa raw ng 2 buwan. Parang may kumakagat tapos bumubutlig. Makati, mag-iiwan ng mga pantal ganyan. Kabilang si Marilu sa 49,000 pamilya na apektado ng pagbaha. Aabot naman sa 737 milyong piso ang pinsala sa agrikultura. Mula rito sa Camarines Sur, Dante Perello, nakatutok, 24 oras. Abot sa 4 na ektaryang ng lupang sakahan ang nasira ng pagguho ng lupa o landslide sa barangay Bairan, Sanaga sa Cebu. Nasa 60 hanggang 80 metro ang lalim ng pagguho na sumira sa mga pananim at mga puno. Marami ring mga naiwang bitak sa lupa. 2 residente ang natabunan pero agad silang nailigtas. Ang ipinagtataka ng mga residente doon, hindi naman umuulan na mangyari ang pagguho nitong weekend. Inirekomenda na ng Mines and Geosciences Bureau ang pagpapalikas sa mga residente doon. Mga kapuso, meron po tayong balita mula sa California sa Estados Unidos. Patay matapos barilin ng dating General Manager ng Manila International Airport Authority. May tama ng bala ng baril ang kanyang anak. Tinamaan din. Ang suspect ay ang ikalawang asawa ng dating General Manager ng MIAA na si Ginoong Antonio Gana. Agad kinasuhan ng suspect ng murder at frustrated murder. Nakatutok si Ian Cruz. Napatay ang dating General Manager ng Manila International Airport Authority na si Antonio Gana sa kanyang bahay sa Tustin, California nitong linggo. Ang suspect, ang kanyang ikalawang asawang si Ana Maria Magno Gana, 41 anyos. Base sa investigasyon, bigla na lamang nagpaputok ng baril si Ana Maria sa loob ng kanilang kwarto, kaya't agad sumugod ng asawang si Antonio at kanilang 16 anyos na anak na lalaki. Pero habang papasok sa kwarto, binaril ni Ana Maria si Antonio sa dibdib na naging sanhi ng pagkamatay nito. Nabaril din sa braso ang binatilyong anak. Nakatawag pa siya sa 911 para humingi ng tulong. Agad siyang naisugod sa ospital. Naagaw naman ang baril mula kay Ana Maria ng kanyang 9 na taong gulang na anak at iniwan ito sa bakuran. Di pa malinaw ang motibo ng pamamaril. Kinasuhan ang suspect ng murder at attempted murder at kasalukuyang nakakulong. Nakatakda sana ang dinggin ngayong araw ang arraignment ng kaso pero ay pinagpaliban nito. Itutuloy ang pagdinig bukas. Bumiyahe na mula Pilipinas patungo Amerika ang unang asawa ni Antonio na si Telma Gana. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.